Maging ang mga kaanak ng ilang pinaslang na aktivista, inihirit din sa House Quad Committee na siyasatin ang kanilang pagkamatay. Nakatutok si Jonathan Andal. Biglang humagulgol ang ginang na ito sa gitna ng press conference. Sumusulat kasi siya ng liham sa House Quad Committee at ikinukwento ang sinapit ng anak niyang pinatay at pinagbintangan umanong rebelde. May sakit na nga yun sa isip, pinatay nila. Ang kanya namang mister, ikinulong naman daw sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Isa si Ana sa 10 pamilyang sumulat kanina sa Quadcom para palawakin ang EJK investigation. Mga kaanak sila ng mga pinaslang na aktivista, gaya ng binansagang Bloody Sunday sa Calabarzon, kung saan siyam ang patay sa operasyon ng militar at pulisya madaling araw ng March 7, 2021. Kung ano yung ginawa nila sa Tokhang, ganun din ang ginawa nila sa mga aktivista. Regardless kung ano ang kanilang ideolohiya, political na leanings, may karapatan sila. Bukas naman ang Quadcom na imbitahan din sila sa susunod na pagdinig, oras na matanggap ang mga liham. Kung matatanggap po namin ito ng Lunes, pwede na po namin siguro mapag-usapan ito. At desisyonan po namin kung ito ay masasama ngayong Miyerkules. Kahapon iniakyat na sa United Nations Human Rights Committee ang reklamo ng mga kaanak ng mga aktivistang pinatay ng Duterte administration laban kay Duterte, Police Colonel Lito Patay at iba pang opisyal ng PNP. Nawalan na raw kasi sila ng pag-asa sa justice system ng Pilipinas nang ibasura ang kanilang reklamo sa preliminary investigation. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DOJ at si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.